Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Ito na nga, pag-usapan po natin ang mga issue sa lipunan ngayong araw na ito. Alupit. Alam mo, itong nakaraang araw, meron pong interview si Chavit Singson na napakaganda. At sabi ko nga sa inyo, i-discuss natin para mas maunawaan pa po natin ang gusto ko. Ano ba yung pinagsasabi ni Governor Chavit? At saka siyempre pag-usapan din po natin yung matinding issue ngayon na issue pagdating dyan sa sabong-sabong na yan at saka dyan sa online gambling na yan kasi lumalala na ho, nagiging pandemya na sa Pilipinas ang matinding sabong-sabong na yan. Pero alam nyo ba, may isang senador. Ayaw yan, Iban. Mamaya, sabihin ko sa inyo kung sino ha. Walaan ninyo. Ang makatama ay may malupit na palakpak. Pag-usapan natin yan maya-maya. Pero ito munang kay Chavit Singson. At saka may pag-usapan din tayo tungkol dun sa tingin ko talagang wala na. Sa tingin ko tagumpay na tayo pagdating dyan sa issue ng impeachment. Bakit? Mamaya meron akong sasabihin sa inyo na dahilan kung bakit sa tingin ko wala na. Panalo na ho itong impeachment. Ibig sabihin hindi na ho magtatagumpay itong maitim na balak nila kay VP Sara Duterte. Pero bago yan, simulan muna natin dito sa issue dito kay Chavit Singson. Pag-usapan natin yung mga matitindi niyang alam mo kasi ito si Manong Chavit, sabi nga nila, si Manong Chavit ang talagang eksperto pagdating po sa politika. As a matter of fact, aside from being a politician, ito po isang magaling na negosyante. Makikita mo yan na sa galawan ng alam mo yon, sa galawan nitong mga sa politika. Pagka medyo sa tingin niya medyo magiging alanganin, siya, medyo aatras siya. Siya yung tipo ng alam mong magaling sa risk factor na negosyante, pero pag alam niya malulugi na siya, pag matatalo siya doon sa negosyo, aatras siya. Kaya kung papansinin ninyo, minsan magpa-file ng candidacy. Pag medyo alanganin, aatras yung candidacy. Alam mo yun, kaya may talino itong maman to. At makikita natin na alam naman natin nung panahon ni Erap di ba? Kung maaalala ninyo, nung panahon ni Erap, isa ho ito sa talagang masasabi mo, kung hindi siya ang nagpabagsak, siya talaga ang naging trigger kung bakit bumagsak po ang pamamahala ni Erap doon. At alam naman po natin yan sa kasaysayan. Di ba? Kaya nga, siya ho'y ginagalang ng mga politiko. Siya ho'y ginagalang ng mga... At eto baka sabihin naman ninyo, hindi po ako sumisip yun. Hindi ko kilala yan Sa totoo lang, personal, hindi ko kilala yan personal. Pero makikita mo kasi, kung yung iba kasi ng mga politiko, yumayaman, pero wala namang negosyo. Ito kasi si Chavit, yumayaman kasi maraming negosyo. Marami ho itong negosyo. At naalala ko nakapunta kami doon sa kanila. Ito yung Mocha Girls pa. Hindi pa rin ako, wala pa rin po ako sa politika noon. Nag-show kami doon sa kanilang lugar. Alam ko, napapunta ako doon sa Baluarte ba yun? Yung may mga animals. Something like that. Naalala ko na yun. At makikita mo talagang merong negosyo, kaya mayaman. Ang hirap kasi doon sa ibang mga politiko, mayaman, pero wala naman negosyo. Di ba? Magtataka kayo. Ba't kaya ang yaman nitong maman to? Wala naman negosyo. Yung isa nga. Ewan ko ba? Wala, ayaw ko magsalita. Simulan natin ha. Ito. Ikaw lang yung isa sa mga rare siguro na tao na meron kang pagkakaibigan kay President Bongbong Marcos at saka kay Vice President Sara. Sinubukan niyo po ba silang ipag-ayos simula nung nagkaroon ng hidwaan itong unit team? Well, nung inumpisa ko yan, ang totoo niyan, Sara, sigurado na mananalo for president. Nobody could beat her. Very popular at that time. Now, coming from a very veteran politician, hindi na sabi niya, mananalo yun. Di ba? Kaya nga, sabi nga di ba, naalala nyo, binati ko si Vice President Sara Duterte nung sinabi niya yan.
one time. Sinabi niya yan eh. Sabi niya, sa akin na yung presidency. Di ba? Meron siya sinabing ganun eh. It's already mine. Pero, hindi niya tinuloy. Alam mo, noon, yun ang ano eh. Because of the success of Tatay Digong. Kaya, gusto nila tuloy-tuloy and they want VP Sara to run for the president. No, di ba? And alam natin, lahat suporta na eh. Nandun na eh. From the politicians. Kasi wala sila eh. Ano na eh. Yung tao, nasa kanila eh. 80 plus ang ratings ni Pangulong Duterte. So definitely, they want the same. And ganyan naman na nangyari din sa Davao. Di ba? Mayor si Pangulong Duterte, tapos gusto si Vice President si Vice President ang maging sumunod na mayor pag wala na si PRRD. Ganun na nangyari. So tama si si Manong Chabit na talagang eto na yung siya na eh. Kanya na yung pagiging presidente. Si Bongbong naman, nakiusap si Amy Marcos sa akin na tulungan si Bongbong for his vice presidency dahil dinaya lang, sabi niya. Tawagin muna yung mga leaders sa North bago ako... Tingnan ninyo ang pumipihit. This is, you have to understand, that's why I don't like Amy. I think hindi siya nagsasabi ng totoo sa taong bayan. Hindi, sa tingin ko lang that is my opinion. I think meron siyang tinatago na nakakaintindi sila lang. Yung pamilya lang nila. That's why I do not trust her. Okay? Kung makikita niyo dito, Bongbong Marcos is not a strategist. Bongbong Marcos is nothing but kung ano yung pinotray ni Amy Marcos dun sa pelikula niya. He is nothing but somehow is just being puppet by, tingnan nyo sinong pumipihit ng political career ni BBM? Senator Amy. From the very beginning. That's why I do not believe na magkaaway sila ngayon. Ako, I do not believe na magkaiba sila. Yung mga patutsyada ni Amy Marcos, panis, supot, ika nga. Pansinin nyo, hindi niya nga sinisising kapatid niya ever eh. Bakit? Kasi part of the plan. Na kunwari, sisihin yung mga palpak dun sa mga tauhan, pero hindi naman kay Bongbong Marcos. Para ang dating, you're sparing your brother para lang, di ba, babanatan mo yung mga gabinete niya. Sa akin, that's stupidity. Kung palpak ang mga cabinet secretary mo, ang palpak yung presidente. Hindi pa pwedeng yan. Hindi pa pwedeng, hindi, palpak lang kasi itong cabinet secretary kaya pumapalpak yung kapulisan. Palpak lang itong cabinet secretary to kaya pumapalpak yung mga justices. Hindi pa pwedeng ganun. Justice, hindi pala justices, sorry. Wrong term. Yung prosecution ng DOJ o NBI o whatsoever. Diba? Hindi natin pwedeng sabihin ganun. Pumapalpak lang sila at hindi kasalanan ng kapatid mo. Ang kapatid mo ang big boss, supposedly. Tapos sasabihin mong wala silang kinalaman. Dito pa lang, kitang-kita nyo na ang pagpihit ng political career ni BBM from the very beginning, si Amy Marcos. Tapos all of a sudden, magkaaway na sila ngayon. Ano yun? Hindi totoo yun. Magkamag-anak yan, magkapatid yan eh. Ang gumalaw ng politika ni BBM, si Amy, tapos magkaaway na sila bigla ngayon. Bullshit. That's not the truth. I don't think so. Pagbigay ng desisyon ko na tutulong sa inyo ako. I will invite them, Manong, all the leaders in the North, but I'll use your name because you're the president of the Mayor's League. Sige ako. Nimbita niya, dumating naman lahat. So pagdating doon, sabi ni Amy, thank you for coming. So we could start the early campaign of Bongbong for Vice President. Dinaya lang sabi niya. But Manong Chavez has a plan. Manong, can you tell us a plan? Kako, magpapile tayo for President, for Vice. Marami kang makakalaban dyan. Kung ang gusto kong mangyari, mag-file tayo ng for President, wala pa na magpapile Pero pag nag-file si Sara, you have to slide down
Then I have the leverage to talk to Sara, ikaw ang vice, protected ka na. Palakpakan sila, si BBM, salamat Manong. Kita nyo yung plano? At si BBM mismo nagpasalamat din. That was the plan. Di ba? President muna si VP Sara Duterte. Tapos, sorry. President pala si tatakbuhin ni Marcos. Tapos pag nagpresidente si Sara, bababa si Marcos. Ganun dapat. Yeah? Yun ang plano eh. Well, pa noon ang lumabas. COVID. So, nakiusap ako sa Department of Health, pwede small group. So, nag-ayos ako, being the president of the Mayor's League, regional mayors. Isang region, lahat ng mayors. So, nakilala si Bongbong sa mga mayors. Yung mga mayors nga, paano si Sara? Then, nag-uusap na kami ni Sara, may plano ako dyan ako. So, kita mo, kahit yung mga mayor si VP Sara talagang gusto nilang presidente. Kung hindi lang pinersuade ni Governor Chavit yung mga mayor, sinabi, hindi, may usapan na kami ni Sara. For president. Sara for president Hindi, okay lang yan ako. So, naka-ready naman, nakako naman si Bongbong mag-slide down. In the end, bakit hindi po nag-slide down si BBM? Nagkataon ng problema nung popular na si Bongbong dahil sabi sa akin ni Bongbong noon, Manong, ang swerte ko, ikaw ang presidente ng Mayor's League. Puro mayors ang minimit ko ngayon. Ang laking tulong ng mga mayors. Nung tumakbo ako noon, wala akong isang mayor, sabi niya. So grabe yung ginawa ni ni Chavit Singson, Di ba? Di, alam mo, yan po kasi talaga ang sikreto sa national yung mga mayor. Pagka yung mayor hawak mo, siya sa'yo sa baba, isasama ka niyan sa tawag nila, yung sample ballot. Malaking bagay yun. Pag binitbit ka ng mayor, kaya nililigawan ng bawat tumatakbong presidente, tumatakbong senador, ang mga mayor ng mga lungsod. Ikakampanya ba siya o ganun. Ang naglakad doon si Chavit. So, dapat malaking utang na loob ni Marcos dito kay Chavit. Yun ang totoo. Pero nagka-momentum na po siya, ayaw na mag-slide down. No, wala nang pagkakataon na gano'n dahil nung kinausap ko si Sara na pag nag-file ka, willing si Bongbong, yun ang usapan namin dahil kami mga mayors, committed na kami sa iyo. As we have committed. So he's willing to slide down. Hindi naman, hindi na ako tatakbo ngayon. Next time na lang, sabi niya. Bakit naman? Hindi, marami rin hindi ko na makwento yung mga nangyari. So, ayaw na niya. So in the end... So kako kay Bongbong, bingo ako. Wala ka lang kalaban. Bingo siya. So talagang may utang na loob. Hindi lang kay Chavit Singson itong si Bongbong Marcos. Kahit po kay VP Sara, kung hindi nag-Vice President si VP Sara Duterte, olat ka. Hindi ka mananalo. At saka, yung mga mayor, talagang si VP Sara Duterte gustong maging presidente. Hindi ikaw. Second choice ka lang. Kaya ka naman. Hindi. Gusto mo ganyan? Second choice? Halimbawa, ligawan ka ng isang lalaki. Ay, birang buhay rin. May lalaki lalapit sa'yo. Alam mo, gusto kitang, mga pangasawa. Kursunada kasi tayo. Pero meron talaga akong iba una. Pag hindi niya ako sinagot, ikaw nang, tayong dalawa na. Ano mararamdaman nyo nun? Hindi, kayo mga kababaihan, sabihan kayo ng lalaking ganun. Pangalawa ka lang, meron talaga akong ibang crush Ito talaga yung crush ko. Kaya lang, hindi ako sure kung sasagutin ako. Pag hindi niya ako sinagot, huwag ka mag-alala. Sa'yo ako mapupunta. Putang inang yan, shit. Sorry. Ano nga, di ba? Gusto nyo ganun? Gusto nyo? Hindi. Bako nagtatanong lang naman ako kung gusto nyo ng ganung klaseng lalaki. So parang ganun na nangyari. Ang talagang choice ng mga mayor, si Vice President Sara Duterte, hindi si Bongbong. Nagkataon lang, hindi tumakbo si Bongbong at sumama si Vice President kay Bongbong. So,
yung mga sinasabi ng mga tatanga-tangang tansong vlogger na kaya daw nanalo si Bongbong Marcos, it's not because of Sara Duterte. That's truth. That's not the truth. And that's bullshit, sabi niya. Bakit? Yan na nga mismo. Mga mayor na nga nagsasabi. Gusto nila si BP. Nagkataon lang, hindi tatakbo si BP. Malakas for president, ayaw na tumakbo, good for you. Tuwan-tuwa siya. Tuloy-tuloy na kami lahat. Tuloy-tuloy. Ako lahat ang ginamit lahat ang aeroplano ko, kasama ko siya, ako nagkukontak sa mga mayors, ako nag-aaral sa lahat. Support. Pag may banat kay Bongbong, ako nagsasagot. Nako? Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong, hindi na ako kilala. Nako po! So ngayon po ba, kanino kayo mas malapit? Kay President Bongbong Marcos or kay... Pero bago natin i-discuss yung Alzheimer ni Bongbong, hindi, may maganda siyang ano dito ha. Meron siyang binitawan dito, hindi ko alam kung paano niya sinasagot. Sabi niya, pag may banat kay Bongbong, ako ang sumasagot. Ako may tanong. Nakita niyo ba si Chavit Singson sumagot? Hindi. So anong ibig sabihin niya ng siyang sumasagot? Alam mo, isa lang masasabi ko. Meron talagang farm. Mahilig pa naman sa farm itong si Manong Chavit. May farm ng sumasagot. Meron talagang countermeasure sa social media itong grupo ni Marcos. At si Chavit Singson ang, hindi ko alam kung funder, hindi ko alam kung anong ibig niya sabihin eh. Pero ibig sabihin, meron talagang grupong sumasagot na siya ang boss. Kaya nga naano siya na ako na nga sumasagot sa mga tanong eh. Pagka may bati ko sa kanya, tapos nagkaroon ng Alzheimer. Hindi, marami rin hindi ko nang makwento yung mga nangyari eh. So, ayaw na niya. So in the end... So kako kay Bongbong, bingo ako, wala ka ng kalaban. Yung pinakamalakas for president, ayaw na tumakbo, good for you. Tuwan-tuwa siya. Tuloy-tuloy na kami lahat. Tuloy-tuloy. Ako lahat ang ginamit lahat ang aeroplano ko, kasama ko siya, ako nagkukontak sa mga mayors, ako nag-aaral sa lahat. Support. Pag may banat kay Bongbong, ako nagsasagot. Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong, hindi na ako kilala. Yun lang. May Alzheimer. Alam mo, ang nagpabagsak kay Erap, ito si Manong Chavit. Yung mga bitaw niya nun yung mga sinasabi niya, yun ang nagpabagsak dito kay Erap nun. Sa tingin nyo, itong bitaw niyan to. Kasi, hindi, si Manong Chavit, hindi ordinaryong tao yan. Yung connection yan, hindi yung batikos, hindi yun ang magpapabagsak sa isang politiko. Hindi yun. Hindi yung batikos. Hindi yung salita. Pero yung credibility ng tao. Yung credibility niya bilang may mga koneksyon, may mga supporter, may mga negosyanteng kaibigan, nagsalita na siya. Nagigets nyo? Nagsalita na siya. Ibig sabihin, nagsabi na siya na eto si Bongbong, hindi ito maaasahan. Ano yung ibig sabihin niya na may Alzheimer? Etong si Bongbong, lahat ng mga pinangakuan nito, ng something, ng mga negosyante, wala. Ito ay walang kwenta. So, puro kalokohan yung mga pangako. Yun ang sinasabi niya dito eh. Yung pagiging Alzheimer niya. Yun ang punto niya dito. Malaking problema yan. Lalo na sa mga negosyante. Kaya nga nakakatakot yan kasi kung ito ang dating nagpabagsak kay Erap, yung mga bitaw niya, hindi kaya baka ganyan din ang mangyari. Naku, ayoko naman. Naku. Mahirap yan. Huwag ganyan. Hindi dapat yan. Hindi.
Alam mo naman tayo, di tayo pabor sa mga pabagsak eh. Kaya nga ewan ko kung anong mangyayari. So ngayon Tignan po natin. ba, kanino kayo mas malapit? Kay President Bongbong Marcos or kay Senator Amy? Kailan, malapit naman ako dahil tinutulungan ko sila tuwing eleksyon. So, ito na siguro last na pag-support namin sa mga Marcoses dahil Nako. sila may kilala. Yari ka, bata Okay, so ka. ngayon po, ang support nyo kung sakaling tumakbo si Ay, sandali, kung tumakbo si Amy. Baka naman magbago ka, Manong Chabit. Hindi, baka mamaya pag takbo naman ni Amy, bigla ka naman magbago. Huwag ganun. Baka makiusap na naman sa'yo si Amy. Vice President Sara sa 2028 will be with I will Vice support her. President. Okay. Yun. And Manong, Tinanong si Vice President ba, will you support? Naku po, patay. He will support Vice President Sara Duterte. Yun ang gusto. Yan ang gusto natin eh. Pero Manong Chabit, walang bat-bat ha. I will support her but Senator Amy should be the Vice President. Wag naman ganun. Wag ganun. Manong Chabit, wag sanang ganun ha. Okay na yung I will support her kung kahit sino pa yung kanyang Vice President. Wag na yung I will support her pero kailangan Vice President si Senator Amy. Wag po sanang ganun, Manong Chabit ha. Pero syempre, it's your choice. It's your freedom. It's your vote. Pero sana lang. Wish ko lang, ganun ba? kayo rin po yung kilala bilang isang kingmaker, pero yung family mo is also in politics. Yes. So, there was recently a feature wherein nabansagan kayong super obese dynasty kasi sa pamilya ninyo, 23 candidates ang mula sa Singson family sa nakaraang election. Yeah, I would like to explain that. Yes. Noong araw, ayaw kong dynasty. In fact, I'm one of the authors of the anti-dynasty. Hindi na natin yung itatakel dahil ibang issue na yan. Local politics na yan, sa kanila na yan. O, basta tayo, dun lamang tayo sa national politics sa ating Vice President Sara Duterte. Palakpakan. Maraming salamat kay Manong Chabit at susuportahan niya si Vice President Sara Duterte. Pero sana, ako lang may wish. Sana suportahan niyo rin ako. Dito sa aking channel, mag-subscribe na kayo. Huwag niyo kakalimutan, ha? Gago! Pag-subscribe ninyo, ano rin kayo kasi subscribe, libre lang yun walang bayad yun. So, subscribe tapos click the notification bell para pag every time may video tayo, si Banat Bay, dumadaldal na naman. Hindi kasi marami nagsasabi sa akin yun, alam mo, yung nanay ko, paggising ko sa umaga, nakikinig sa'yo, ang lakas ng boses mo, nakakabulabog dito sa bahay namin. May mga ganun eh. Oh, yung anak ko, tuwan-tuwa siya. Hindi ko alam kung bakit. Mukha ka atang clown. Hindi, may mga ganun. Kahit daw bata, tuwan-tuwa sa akin. Hello! Baka ba ako si Jollibee? Ay, mga bata! Huwag niyo akong tutularan. Huwag kayo masyadong kumain ng mga cake. At saka Sans Ribal. Sarap-sarap pa naman nun. Tanong sa nanay niyo kung ano yun. Gago! Favorite ko po kasi yung Sans Ribal. Okay, mga bata, ha? At the same time, kung gusto nyo naman talagang supportahan si Banat Bay, pwede rin kayo magpa-member. Yun, may bayad na po yun. Yung membership, dito sa sa YouTube yun. Hindi sa akin direkta yun, ha? Papa-member kayo sa YouTube, tapos monthly yun, na parang meron kayong pledges kay Banat Bay para manatiling independent siya sa kanyang programang Banat Bay. Dadaan yan sa Google, tapos kakaltasan kami ng Google, US tax. US tax, ha? Kaya pwede na ako mag-apply ng green card, eh. Dami ko na binabayad na US tax, ha? Google! Baka naman, boss, bukasan mo naman. Pwede kayong magano dyan. Tapos, yun na yun, ha? Para, hindi katulad ng mga, hindi kasi, ito diretsuhan tayo, eh. Sabi na iba, paano kayo nabubuhay? May views kami. Tanungin niyo yung mga tanso. Paano sila nabubuhay? Walang nanonood sa kanila. Pero yung bahay nilang dating kubo-kubo, ngayon nakakondo na. Yung dating walang kotse, nagbibisikleta lang, ngayon nakakotse na.
Pero pag titingnan mo yung channel nila, walang views. Bakit? Bayaran eh. At least tayo, sinasabi natin ito kasi dito tayo sumasahod sa YouTube. Ay, mas maigi na yun, di ba? Tuloy natin. Ito naman, pag-usapan natin ito ha, kasi alam mo, malaking issue ito. Bago ko i-reveal sa inyo kung sino yung senador na ayaw niyang iban ang online gambling. Pag-usapan muna natin itong balitan to, ha? Number 1 na raw ang mga Pinoy pagdating Nako, sa grabe. sugal sa buong Asya. Nako Kaya ang po! panukala ni Senator Mig Zubiri, tuluyan ang ipagbawal ang lahat ng uri ng online gambling sa bansa. Nako. Yan ang agenda report ni Hannah T. Valedictoria ng Pilipinas pagdating sa pagsusugal sa entire Asia. Yan ang panibagong nilahad ni Senator Mig Zubiri, isa sa mga dahilan para i-push ang total ban sa online gambling. It's not enough to do regulation kasi nakita mo naman na yun eh. It is so easy to enter the online gaming sites. Target ng Anti-Online Gambling Act ni Zubiri na ipagbawal ang lahat ng uri ng online sugal mula sa online slot machines, poker apps, casinos hanggang sa paggamit ng e-wallets para sa pustahan. Anya, mas malala pa ito sa Pogo dahil doon foreign nationals ang dispalinghado habang sa online sugal mismong buhay ng mga Pilipino. Yun nga ang kinatataka ko mga kababayan. Alam mo, tuwan-tuwa yung mga congressman dati, pumalakpak pa sila. Pogo! Diba naalala nyo sa SONA ni Marcos, sabi niya, starting today, we will ban Pogo. Palakpakin mga ululo. Ganun. Ay, mali. Sabi ng mga congressman, ngayon alam ko na kung bakit. Ako kasi may nabalitaan ako eh. Yung mga online o yung online sabong, naku po, patay tayo dyan. Diba meron sinasabi si Remulla na ano ba to? Yung sinasabi niyang nakalimutan ko na exact term niya doon eh. Yung sinasabi niyang yung A, parang gano'n, yung pinaka-ibabaw i-check ko sa aking notes. Nakita ko na yan eh, na nailagay ko yan sa notes ko eh. Yung sinasabi niyang meron siyang ewan ko, ito yung impormasyon laang ha, sa akin. Ha? May sinasabi siyang yung pinaka-alpha group, yan. Alpha, di ba may mga ganyan? Alpha group, ganyan. Di ba? Ang balita ko, yung alpha group, Alpha, Bravo, Charlie at Delta group ng Pitmaster, ano yan umaabot daw ng 80 to 100 members. Sino ito mga to? Mga iba't iba, mga prominenteng mga tao ito. Ito yung mga stockholder. Ibig sabihin may mga negosyo. Kasangkot ho dito. Sabi nga ni Remulla, tutugisin daw nila yun. Kahit daw sinong-sino, walang sino-sino, may mga pag-ganon pa sila. Totoo kaya yan? Ang problema ito dapat pangalanan. Hindi lang si Gretchen ang pangalanan ninyo. Kasi di ba may pinangalanan si Gretchen. Wala akong kinaugnayan kay Gretchen. Hindi ko kilala yun. Di ba si Atong Ang, ganyan. Dapat pangalanan nyo lahat. Kung sinasabi ninyong marami yan, pangalanan nyo lahat. Huwag lang yung pili. Baka kasi, eto na naman po tayo doon sa nangyari kung kay Tebes Di ba? Kinundi na si Tebes noon. Hindi ko kinakampihan si Tebes ha. Hindi ko kaano-ano si Tebes. Hindi ko kinakampihan yan. Ang akin lang, halatang halata, tinugi si Tebes. Tinanggal ang lahat ng negosyo niya doon. Sino ngayon na may-ari? Yung kalaban. So sa madaling salita, ang resulta, pinapalitan nyo lang. Yung mga hindi nyo kakampi, iniimbentohan ng mga kung ano-anong kaso, tapos, ang ipapalit nyo, yung mga kakampi nyo na. So baka ganito na naman ang mangyayari dito, kasi ganito nangyari sa Pogo. Ang nangyari sa Pogo, tinanggal nyo lahat yung Pogo. Okay. Ano nangyari? Namayagpag yung Pigo. Yung, ibig sabihin nun dito. Yung dito sa Pilipinas na mga gambler. Yung may-aari ng mga gambling dito. So, kasi ang Pogo, may-ari niyan. Siyempre, offshore nga Ibig sabihin sa ibang bansa. Mga Chinese ang may-ari niyan. Nakita nila, uy, magandang market to Magandang market to. Dami nalululong sa Pogo. Gawin nating illegal yan. Alisin natin. Ipaano natin sa presidente yan. Di presidente naman, binulungan. Alam mo yung Pogo, kay Duterte yan.
Kailangan mo, sira niyan hanggang masira si Duterte. Tapos biglang mong sabihin na, bad ng pogo. Naku, papalakpakan ka ng mga tanga. Yung mga congressman, tuwan-tuwa, kami na may-ari ngayon. Hindi, yan ang mangyayari. Di ba? Kaya ngayon, may mga balita ako dyan sa online sabong na yan. May mga may-ari niya, may isa diyang congressman. Na mahilig pumunta sa, doon sa ano. Meron dyan isang congressman na mahilig pumunta doon sa, anong tawag doon sa probinsya, yung, nakalimutan ko ng tawag doon eh. Yung plaza. Parang ganon yung mga, anong tawag doon sa ano? Yun. Yung ano doon, yung, eto, kwento-kwento lang sa akin ha, di umano, allegedly. May isang congressman daw dyan na mahilig pumupunta doon sa mga kainan, ganon, pumupunta sa mga plaza, mga ganon. Hindi ko nga alam eh. Diba? Tapos ang dami daw na mga kung ano-ano pang mga kasama dyan sa sana, banggitin lahat. Hindi lang yung mga kalaban, hindi lang yung kakumpetensya. Kasi nangyayari, tulad nga na sinabi ko, di ba? Yung ginawa nila kay Tebes, kung ano-ano na inagaw lahat ng property. Kasi ginawa niya, tinag siya na terorista di ba? Kasi pagka tinag ka ng terorista na, ginamit na yung anti-terrorism law, lahat ng property mo kukunin na. Di ba? Ginamitan na nila ng gano'n na teknik. Yan ang teknik na pinagbabawal. Di ba? Gano'n na. Yung teknik na ganyan. Ngayon, nakuha lahat yung mga yung lahat ng negosyo ng gambling doon, napunta na sa iba. Kung talagang seryoso kayo sa gambling, pasaran nyo. Hindi yung ganito, na eto na naman kayo. Hindi again hindi ko kilala si Atong Ang. I'm not protecting Atong Ang. And I am totally against any form of gambling. Any form of gambling, kahit basketball gambling. May pustahan sa basketball. Ayoko din yan. Uso na rin yan ngayon sa NBA. May NBA pa ba ngayon? Hindi ko lang alam. I think meron. Diba? All kinds of gambling. Bakit to? Kasi nakakasira ng pamilya yan. Nakakasira ng buhay. Mantakin mo, jeepney driver, kikita ng 1,000 sa isang araw. Halimbawa lang, kalahati nun, isasabong. Tapos uuwi sa bahay, walang daladala. Magkano na dadalhin niya? 100. Bakit? Nag-KTV pa eh. Uminom pa eh. Di ba? Uminom pa. Pag inom, nakakita, nakakursunada. Uy, binahingbang pa. Ano nangyari? Hindi lang sa negative, may utang pa talaga. Nabebembang ka na lang, utang ka pa. Tama, mali. Meron pa daw dyan. Isa, taga Cavite. Naku po. Tsaka meron pa dyan. Hindi ko na sasabihin kung sino mga taga Cavite yan. Yung dating Pogo dyan, Island, naging na. Di umano allegedly. Na merong daw na, naku, kaya nga dapat hindi, dapat talaga makuha na sa ombudsman si para yung mga nag-iimbestiga, hindi yung mga dapat imbestigahan. Kasi ngayon ang nangyayari, yung nag-iimbestiga, ka-imbestiga. Sana mapalitan na. Ako, pabor ako mag-ombudsman ka na. Wag naman ganun, Banat Bay. Alam mo na nga hindi ka qualified ba? Lalagay mo pa. Hindi. Mas gusto ko na siya doon kaysa sa DOJ. Kasi at least yung ombudsman, ang focus noon, yung mga opisyal. Yung DOJ kasi, kahit ordinaryong tao, pwede niyang usigin eh. Mali. So, yun lang naman ang ating hiling sa sekretary na si Remulla. Kung sino yung dapat imbestigahan, wag pumili. Wag yung mga kaalyado lang ang poprotektahan, yung mga hindi kaalyado, yun ang uusigin. Wag ganun. Hindi ka DOJ, di ba? Kasi a judge should be, di ba yung sabi nga, yung simbolo ng judge, yung nakapikit, tapos ganyan. Ibig sabihin, tinitimbang ang ebidensya. Hindi yung, uy, ano ba ito? May ginto ba sa kaliwa? Dali, meron bang sa kabila? Wala. Hindi, walang ganun. Dapat, kaya nga nakapikit di ba? Pikit, hindi ganun.
nasisira. Sa inilabas na report ng C-Asia Stats mula sa World Casino Directory, Grabe, 79 ng casino sa bansa, making it the biggest gambling nation in Asia. Imaginein mo, biggest gambling. Hindi, kaya huwag ka magtaka kung bakit napakaraming kriminal sa Pilipinas. Matik yan. Drugs, gambling will result into crimes. Matik na yan. Huwag ka magtaka. Kasi ang tao, naturalmente pag nag-drugs, kaya nga addict yan eh. He has to sustain yung, at yung pagda-drugs, hindi yan lumilevel yan. Pabigat ng pabigat yan. Ibig sabihin, kung ngayon, hindi ko alam kung paano ba mag-take niyan. Halimbawa lang, sigarilyo lang. Pero kunwari lang sigarilyo. Hindi ko kasi alam talagang paano mag-take ng mga drugs. Hyper na po kasi ako kahit wala nun eh. Sigarilyo. Kung ngayon, 1 piraso ka lang, di ba? Bukas, 2 piraso na yan. Sa mga susunod, ganun din daw ang droga. So, dahil sa siyempre, mahal, naturalmente, pag wala ka ng pera, may gagawin ka na. Aside pa doon sa epekto. Diba? Yung nakikita mo, mga demonyo na. Meron akong kaibigan dating ganyan eh. Yung praning. Talagang praning na praning. Hindi naman siyang pinapagalitan, pero akala niya siyang pinapagalitan. May ganun. Alam natin yan, mga ganyang eksena. Gambling. Dyan. Dyan naman sa gambling, kung sa drugs, yung pag-expend dyan, hindi ganun kalaki. Sa gambling, sobra. Dumodoble, triple. Sabi ko nga sa iyo sumasahod yung isang empleyado ng 1.5 kada araw. Ang, ginagastos niya, siguro mga 10,000 a day. Kaya nalululong sa utang. Diba? Bumabaon sa utang. Saan babawi yan? Yan. Mangingidnap yan. Manguhold up yan. Magkakarnap yan. Papasok yan sa mga illegal. Mangungurap yan. Naku po. Ito na lang challenge ko sa inyo Punta kayo sa mga kasino. Lahat ng kasino may VIP. Hindi yung VIP sa mga karaoke na meron nangyayaring hindi maganda. Iba yon. Ito, VIP na talagang ang mga nandun, mga high roller. Dati, naalala ko to. Kasi nagkakasino ko nun dati. Hindi ako nagbibiro. Nagkakasino ko nun. Nung bata-bata pa ako. Ang mga nasa VIP, mga Chinese. Ngayon, wala na. Puro Pinoy na, magtataka ka. Paano mo nalalaman? Kasi may show pa rin kami doon. Alam ko yun. I do not support that, okay? But again, ang casino hindi mo na maalis yan sa Pilipinas. Okay? But akin, better ang casino kaysa sa online gambling. Ang casino kasi regulated. Hindi makakapasok ang 21 years old pababa. Napakahigpit dyan. Di ba? At the same time, sasadyain mo para pumunta dyan. Hindi ka naman pupunta lang, hindi ka tulad sa cellphone, nandyan na casino, nasa kamay mo. Di ba? Nasa kamay mo na yung casino. Pag dyan, at least, kasi, halimbawa, hindi man ako magpapakipokrito, di ba? Sa Davao, meron din yan Yan, sa ibang lugar, walang problema yan. As long as dyan lang regulated, okay lang yan. Pero wag na yung online gambling. Ang second country na Cambodia, nasa 48 lang. At kung kita lang din ang pinag-uusapan, pumalo sa halos 49.3 billion ang gross gaming revenue ng lahat ng licensed casinos sa Pinas. Sa first quarter pa lang yan ng 2025. Sa entire Philippine gaming industry, kumikita tayo ng lagpas 184 billion pesos. The taxes earned are not worth the social cost. Nasisira na po ang buhay ng ating mga kababayan. Hiling ni Zubiri kay PBBM, pansinin ang panawagan ng mga kapwa niyang tutol na sa online gambling. Naanya, nasa 5 to 10 million Filipinos ang naglalaro, kabilang ang mga padre de pamilya at maging mga menor de edad. We can earn this 47 billion elsewhere. Let's stop online gaming. I would love to hear that from the President. Yan. Even in his State of the Nation address. Sana talaga. Sana talaga. Pero sa tingin mo? Kasi yung Pogo, madali Bakit? Walang kumikitang congressman doon Walang kumikitang senador doon. Dito, meron.
O kaya na lang din, mahirap pigilan tong online gambling na to. It will take a strong president to do that. Ating limitahan ang itong klaseng mga pagsusugal at limitahan? mga gumon sa sugal. At ito po ay para sa taong bayan at ang lahat ng pwedeng suggestion at maaaring batas para ito ay masawata. Hindi na po yan tututulan ng ating Pangulo. Nakatanggap na rin kasi ng report si Zubiri ng suicide cases hinggil sa pagkakabaon sa Naku, utang totoo o yan. talo sa pustahan. Maging OFWs daw umapila sa kanya dahil nagagamit ang remittances nila sa online sugal. Maging may-ari totoo. ng malls. Alam mo, ang tindi niya na, kawawa yung mga OFW, yung mga anak nila. Di ba? Hindi lang lulong sa droga. Lulong pa sa gambling. Tapos kayo nagpapakahirap kayo mga OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa. Tapos yung mga anak ninyo, kung ano-anong kater-kater ang ginagawa sa Pilipinas. Di ba? Tapos andali. Bakit? Diretso ni. Diretso ka nagpapadala sa GCash, diretso rin yung GCash dun sa laro. Minsan ang technology din, delicates no? Ang technology din talaga nakakasira ng buhay ng tao. Walang biro. Minsan talaga dapat ako, sinusubukan ko yan sa umaga. Hindi to walang biro to sa umaga. Sinusubukan ko. Hindi pala sa umaga, sorry. Sa pagising ko, hindi muna nang tawag dito, cellphone. Kahit sandali lang. Para bagang medyo disiplina lang ba. Sandali lang, mag-relax ka muna, matuto kang mag-relax, maghinga-hinga muna dahil napagod ka sa kakatulog. Ganun Tapos, alam mo yun. Tapos tsaka ka na tingnan mo yung mga updates. Sinasabing dahilan daw ito ng low sales. At syempre, ang bulsa ng mga operator ang tumataba. Marami talaga mga bilyonaryo matatamaan dito. And I think we all know how they play the game. Pero Di lang hindi lang bilyonaryo. si Zubiri ang We know how they play the game. Let me tell you how they play the game. Ha? Alam niyo paano? Remember, kaya nakakatakbo ang mga politiko ay hindi naman sila mayaman. Mayroon silang mga funder o mayroon silang pinagkukuhanan ng pera. Yan yung mga bilyonaryo. Why would you think a billionaire or a millionaire will spend so much money supporting a politician, especially senators and congressmen, kung wala naman silang kukuning bawi? Because they are the lawmakers. They make the law. So, they would support yung would benefit their businesses. Kung kunwari ako si bilyonaryong nangangalang, baka magkamali ka ng pangalan, banat ba? Mag-isip ka na maayos. Marshall, yon. Kasi speaker ko yun Marshall. Halimbawa ako si businessman bilyonaryo Marshall ang pangalan ko. Kukunin ko si Senador Lisa. Si Senador Lisa. Lisa Lisa L as in L. L Lisa. Kunwari si Senador L, kukunin ko, sabihin ko, Senador L, ako nang bahala sa'yo. Bigyan kita ng 100 million. Suportahan kita sa kandidacy mo bilang senador. Basta pag naging senador ka, huwag mo na lang ito total ban yan. Halimbawa lang. Eto naman si Lisa. Mahirap yan kasi may prinsipyo ako. Yan ang alam ng ibang tao. Anak ka ng weteng. Mahirap yan. Ayoko. Pwede siguro sa 200. 200 million, pwede tayo dyan. Call. Ako nang bahala mag-spin ng mga bali-bali. Meron naman akong tagagawa ng tagagawa ng mga speech ko Sabihin mo ngayon yan. Sasabihin mo, sige. Sasabihin mo, sige na nga, pero siguraduhin mo, hindi mababa niyan, Ako nang bahala. Marami na may ibang issue dyan. Banatan na lang natin si Duterte. Sige. Yan na lang. Pogo na lang. Ano natin?
Idiin natin na idiin ng pogo. Okay, akong bahala dyan. Marami tayong mga kaibigan dyan. Hanggang, ayun na. Nanalo na si Senador. Kaya ngayon, marami talagang ayaw pumayag na mabanyan. Panawagan nito sa Senado. Si Senator Win Gatchalian una nang sinabing naaalarma siya sa online gambling cases. Kaya lang, regulation ang panawagan niya. Naku, si Gatchalian regulation? Mag-underground ang mga naglalaro sa oras na i-total ban ito. So ano ngayon? Kung mag-underground? Ha? Hindi, ako kasi yung medyo mali yung sablay sa akin yung prinsipyo na yun eh. Ganito na lang gawin natin. Para hindi na mag-underground ang shabu, regulate na lang natin. Tama, mali. Kasi, hindi rin naman natin mapipigilan yung shabu eh. Huh? Hindi rin natin mapipigilan yung shabu, i-regulate na lang natin. Para hindi siya mag-underground. Kumita pa gobyerno. What do you think? Yeah. What kind of principle is that? Hindi, ako I'm not against Gatchalian, pero parang sablay yung ganong klaseng prinsipyo. Diba? Ano nga bang difference ng outright ban sa smart regulation ng online gambling? Ayon sa legal perspective ng Arden Consult, blanket o outright ban does more harm than good at posibleng maging daan sa iba't ibang krimen. Habang ang smart regulation, strategic at risk-based ang approach na pwedeng mag-focus sa strict age verification, spending limits at consumer protection. Sa ngayon, susundin ng PAGCOR ang anumang regulasyong maipapasa ng Congress at nasa kamay ni PBBM kung dapat na ba munang isuspinde ang online gambling operations sa Pinas. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel. Ay, nako. Tingnan mo ha. Kahit po ang DICT, nagbabala na po dyan. Tingnan nyo to. May mga social media influencers daw po na nagpo-promote ng illegal online gambling platforms. Ano po ang kanilang pananagutan on this? Kung kunwari, nilapitan lang sila without even knowing that they're illegal pala. But akala, pag sinabi lang ng influencer na, akala ko, legal eh. Wala namang sinabi, wala namang kami napag-usapan. Gusto lang kumita, rumakit. Paano po yun? Kaya nga ako, Ma'am Cheryl, by phases. Ngayon, nakikiusap ako sa kanila. Nakikiusap ako na magkusa na sila na tumigil, na mag-promote ng mga, actually, any form of online gambling, whether it's legal or illegal, because of the social cost. Ngayon, pagtapos kong makiusap at hindi pa rin sila nakikinig, baka ibang tono na i-take natin at magpapadala na tayo ng formal letter. Yan. Aasahan namin yan, DICT, Aasahan namin yan. Huwag kayo puro daldal. Lahat ng mga influencer, isama mo na pati artista. Yung favorite ko pa naman si Kim Chu. May ganyan-ganyan. Sana talagang seryosohin ninyo. Diba? Seryosohin ninyo. Napadalan talaga sila. Whether it is, sabi mo whether it is legal or illegal online gambling. There should be a responsible pagdating sa pag-promote. So DICT, asahan namin yan, Po, Ma'am Cheryl, na for them to cease and desist yung pagpo-promote nila. Otherwise, magsa-start na tayo, hindi lang magkaso, Ma'am Cheryl, we would request for the takedown of not only the content containing the promotion of the illegal online gambling, but the takedown of their pages, their channels as well. Tama yan. Kasi mantakin mo, may sakit na nagpo-promote pa ng utang inan yan. Hindi ko nalang sasabihin kung sino yun, Nakalatay na, nagpo-promote pa rin ng sugal. Anak ng weteng. Sabi mo, talagang ipapa-take down mo, pagka hindi sumunod, Yung mga yan, Pag hindi sumunod. Pinaghirapan yan, tapos matitake down lang yan. Kasi nakipag-usap na kami sa social media platforms and they're with us sa laban natin na to against online illegal gambling. May balak ho bang maglabas ng, I don't know, kasi doon po sa mga
bill na ipinasa ngayon, katulad ni Senator Win Gatchalian, ang gusto niya yung sponsorships and donations, talagang pagbabawalan na po pati yung pag-i-endorse ng mga personalidad or influencers po. Pero for now, kung hindi pa yan nasa batas, may kapasidad ba, may ngipin ba ang DICT na maglabas na sinasabing bawal lang mag-promote po ang mga influencers ng mga gambling sites? Ay, may existing laws na ho tayo, Ma'am Cheryl. Okay. At sa aming pag-aaral, pag ikaw ho ay nag-i-endorse at you actively endorse these mga online illegal gambling platforms, you are part of that criminal enterprise. Kung editor ko na hindi ka lang accessory, but you're a co-principal. So may enough laws na tayo for us to go after them. And second, because of the inherent nature na illegal ho ito mga to, even yung mga social media platforms have agreed na pag ito ay nagpo-promote yan, iti-take down nila yung content and pag on a certain number of times na nakapag-promote ka, iti-take down na i-delete na yung channel. Yun. Klaruhin lamang natin. Ngayon, ang talagang, ang sabi niyo yan, ha? At bawal, of course, yung pag-promote ng illegal gambling sites. Pero doon sa may mga lisensya, mula sa PAGCOR, for now, wala po tayong magagawa dyan na mabawalan yung mga nag-endorse po nito. Ano po, ASEC? Tama po, Ma'am Cheryl. Yun naman po, tayo lang naman tagapagpatupad lang po tayo ng batas at kung ano yung nakasad sa batas. So kung wala pa akong batas tungkol doon sa, at pinapayagan pa ang illegal gambling, kailangan sumunod din po tayo doon. Akala ko ba kanina kahit illegal? Ay, kahit legal. Ang gulo-gulo nyo naman, sir. Kanina, linaw no sinabi mo kahit legal eh. Ngayon, biglang kabig ka. Pagka illegal lang, yun lang. Tayo dyan. Pili na naman eh. Ang tutukan natin yung mga illegal. Kanina, sinabi niya yun. Alino. For them to see any form of online gambling, whether it's legal or illegal, because of the social cost. Ngayon pagtapos kong makiusap, pati labo. Sila nakikinig, baka ibang tono na iti-take natin at magpapadala na tayo ng formal letter. So kung kayo due process naman po, Ma'am Cheryl, na for them to cease and desist yung pagpupromote nila. Otherwise, magsa-start na tayo, hindi lang magkaso, Ma'am Cheryl, we would request for the takedown of not only the contents containing the promotion of the illegal online gambling, but the takedown of their pages, their channels as well. Na isipin nyo, pinaghirapan niya. Tapos, kita nyo, linaw-linaw, gulo nyo, kausap. Kaya hindi na lang kanina sinasabi nyo illegal o legal, ipapa-take down nyo. Ngayon, bigla sa dulo, sasabihin nyo, hindi, yung illegal lang. Gulo nyo kausap. Parang itong senador kayo, ito. Tingnan mo, ito, meron isa pang senador. Hulaan ninyo kung sino. Nasabi niya, hindi daw total ban. Ayaw niya ng ganun. So gusto niya magpatuloy ang online gambling. Pero nung dating sa Pogo, init na init ang ulo nito nung sa Pogo. Kaya daw epekto nito sa ating mga Pilipino. Pero hindi, di ba naalala nyo? Mga litanya nito noon, ang epekto daw sa Pilipino ng Pogo ay masama, ganyan-ganyan. Ibig sabihin yung gambling. So anong pinagkaiba nung gambling na ang nagpapatakbo ibang lahi sa gambling na nagpapatakbo Pilipino? Pareho pa rin gambling yan. Kahit saan pagawa yan, halimbawa lang sa droga. Kahit saan pang gawa yan, it doesn't matter. Ang masama ay masama. Etong gambling, alam natin masama yan. Hindi nakakabuti sa taong bayan yan. Ito papanorin. Bakit doon pumayag, ayaw mo yung Pogo, pero etong tono mo ngayon? Well, again, hindi ako sumusuporta o nagsusulong ng outright ban. Kasi yung iilalim lang sa underground, mas mahirap i-enforce ng law enforcers yung ban. Hindi totoo yan. Sabi ko sa inyo, kalokohan yung kanilang dahilan na iilalim lang yan. So, wag na, alam nyo, kung ganyan din naman pala ang prinsipyo ninyo, i-allow na natin ang marijuana, i-allow na natin ang kung ano-ano pandroga. I-regulate lang natin.
Ang pwedeng bumili, 21 years old pataas. 1 gramo lang. Hindi, 1 gramo. Meron ba ganun? Di ko alam ha. O 1 stick lang ng marijuana. O. I-regulate na lang natin. Kesa naman sa underground. Diba? Same principle. Bakit? Bad? Nakaka-destroy ng tao? Nakaka-destroy ng pamilya? Ganon din ang gambling. Bakit hanggang regulation lang ang gusto nyong gawin sa gambling? Tama mali, Ontiveros. Kala mo makakalusot ka dito, ha? Akala mo, porket ng demanda ka, makakalusot ka na sa ibang mong mga patutsyadang mali-mali dyan. Hindi kita tatantanan. Habang may mali kang ginagawa, ay babanatan kita ng babanatan. Tanda mo yan. Huwag mong kakalimutan yan. Doon, I am for strict regulation. Saan kukunin ng gobyerno yung sasabihin nila na foregone revenues? Kwentahin natin yun, no? Every year, nag-appropriate ang Kongreso ng budget, nag-identify kami ng source. Alam mo, mayaman tayo. Huwag niyo sabihin wala tayong pera. What we should do is stop corruption. Then we have money. We do not need gambling's money. O, hindi, kasi masyadong katarantaduhan yan, madam sasabihin ninyo. Hindi lang naman kayo nagsabi niyan Paano na yung kinikita ng gobyerno mula sa gambling, bla 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 bla. Di ba ganyan? Mayaman ng Pilipinas kung walang korap. The problem, tinotolerate ang korap. Tapos kailangan natin makakuha ng pera to give to those corrupt. Ang sama nun. Tama mali. Ang sama nun. We are allowing gambling because we need money. Bakit we need money? So that our corrupt officials may pagkukuhanan ng pera. Hindi, tanungin kita. Bakit sa ibang bansa kaya naman na walang gambling? But they have money. Mas maganda pa ang bansa nila. Mas mayaman pa ang bansa nila. Pero bawal ang gambling. Halimbawa sa Japan. Although siyempre, meron tayong mga underground, yung kanya-kanila. Pero hindi ganun talamak. Na sinasabi ninyo na magiging talamak kung sakasakali na gawing underground. Hindi, walang ganun. Walang talamak yun. Pero sa Japan, pumunta ka kami dun sa isang casino. Tangina, casino. Nananalo na yung si Renzi. Basta yung kasama ko, nananalo na. Tapos pagkatapos nun, wala palang, yung chips pala, walang amount yun. I mean, may amount, pero pag soli mo, susoli mo na. Sabi ko, bakit excited yung mga Hapon? Bakit excited yung mga Hapon pag nananalo? Wala lang, they're trying to enjoy. It's a game. Woo! Blackjack, it's a game. Baccarat, it's a game. Kasi nga, bawal daw ang gambling. Sabi ko, no wonder this country is really Yun ang masasabi mong they're really playing for the game, not because of money. Kasi walang money. Bibili ka yung chips, bibilin mo doon sa shop. Pag bili mo nun, kahit manalo ka pa, nakuha mo lahat ng chips ng kalaban mo. Wala, isasoli mo lang yun. Hindi mo na makukuha yun na value mo. Pero may pera sila. May pera yung gobyerno nila. Bakit? Less ang korap Mababa ang korupsyon So, the problem is not wala tayong pera. Ang problema is dami nating korap. Mali tayo ng mali tayo ng pananaw pagdating po sa gambling. Akala natin, online gambling yan, kikita tayo dyan, may pera tayo dyan. Unless, madam. Hanggang doon na lang ako, unless. Bahala na kayo magsabi, basta unless. Sources of revenue. Pero, ikwenta din natin yung monetary equivalent
social harms prevented. Yeah, no? yeah. Magkano ang maititipid natin sa health expenditures para sa addiction rehabilitation? Magkano? Yung pala anam mo eh. So kailangan i-regulate lang. Hindi, mali kasi, alam mo, ganito lang yan ha. Madam Ontiveros, simpleng-simple lang. Ang yumayaman sa gambling ay yung may mga may-ari, mga politiko, na protector, ng mga gambling lords. Sila lang po ang yumayaman. Yung mga naglalaro, olat. Walang naglalarong hindi olat. Totoo po. Lahat po na naglalaro, olat. Sa simula, patitikimin ka niyan. Pero eventually, talo ka pa rin. Yun ang ending niyan. So, hindi pa pwede na masasabi natin na merong benefit ito. Benefit doon sa, again, may-ari, mga milyonaryo, bilyonaryo, oligark. Sino pa? Politiko. As in, politiko. Congressman, congresswoman, senators. Yan po ang mga nakikinabang dyan. So sana, wish ko lang, matanggal na talaga itong online gambling na ito. Kaya lang, sabi ko nga doon sa una kong sinabi kanina, malabo ito dahil may kumikita dito. At yung kumikita dito ay mga mambabatas. So paano sila mananalo, magiging batas yan? Eh yung mga mambabatas ang kumikita. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Sana po magkita-kita ulit tayo sa susunod na video ha. Sana mag-subscribe po kayo. Huwag niyong kakalimutan. Please subscribe na, libre po na, walang bayad. Ako po si Banat Bay. Mabuhay ang Pilipinas. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.